nakikinig sa bawat hilahin. Tumulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ang Petsa Brothers ay ika-28 ng Hunyo. At ngayong umaga, kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org, www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. At alam mo brothers, meron pang cable station na naka-monitor tayo ngayon sa Gimba at ilang mga bayan-bayan pa. Kaya kumaway muna tayo sa kanila. Good morning. Morning. So magandang umaga po sa ating lahat. At ito pa rin po ang inyong kabisat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At si Raniel Soriano po, ang seminaristang Kapampangan. At meron tayong kasama ngayon, pero dating kasama, nagbabalik ang lawin, pagbabalik ng kapatid. Brother Jimmy Reyes po, ang inyo pong seminaristang Tagalog. Ayun, Taga Laguna, Ilocano, Kapampangan, at Tagalog. Okay. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na paunganahan ni Brother Jimmy. Lagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway sa pagninilay-nilay po namin ng inyong mga salita, aming madama ang iyong pagmamahal at patuloy na kalinga. Naway maramdaman namin sa araw na ito ang walang hanggang pagmamahal ninyo at gayon din ang inyong walang sawang pagpapagaling sa mga nararamdaman namin, ito man ay pisikal o espiritual. Naway gabayan niyo po kami sa maghapong ito, ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, gawin niyo pong dalisay ang aming kalooban upang kami lalong sumunod sa inyo na may pananalig at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aming nihiling sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Brother Raniel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili,
Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So maraming salamat, Brother Jimmy, sa panimulang panalangin natin at ganun din sa pagbasa sa ating Ebanghelyo, Brother Raniel. At ito nga pong Ebanghelyo na ito ay merong 2 kwento at mamaya nga po ay pag-uusapan natin, pagninilayan natin. May 2 kwento dito ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Yung una nga po, yung isang babae na tinatawag na dinudugo ng 12 taon na, at yung pangalawa nga po ay yung dalagitan na 12 taong gulang na akala po nila ay namatay na pero binuhay ng ating Panginoon. Ito po yung mga pagninilayan natin. Kaya minamahal na mga kapatid, ngayong linggo na naman na ito, nawa maging makabuluhan ng pakikinig natin. At huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang Manalig Ka. Ikwento mo na. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita.
mahal kita. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. At si Raniel Soriano po, ang seminaristang Kapampangan. Brother Jimmy Reyes, ang seminaristang Tagalog. So, naririto na naman po kami ngayong linggo na ito. At napakaganda po na pagnilayan ng Ebanghelyo ngayon. Siguro simulan ni Brother, tapos ituloy ni Brother Jimmy, tatapusin ko. So, i-review nga natin yung Gospel, Brother, yung dalawang kwento ng pagpapagaling. Una po, Father, nagsimula po parang ito po may lumapit po kay Jesus na isang pinuno ng sinagoga. Yun nga po pangalan niya, Jairo. At yun nga po, may sakit po ang kanyang anak na babae. Dalagita, sabi Opo. ano. Kaya po siya ay lumapit kay Jesus. At tignan niyo po, Father, isa po siyang synagogue official pero nagpatira pa at sa paanan po ni Jesus at nagsamo pa. Nagsumamo. Opo, nagsumamo pa. Nakiusap, parang gano'n. Ano? Opo. Mm. Ngayon po, nung papunta siya pupuntahan na po, inibitahan nga po na pumunta at sumama naman po itong si Jesus. So sabi po sa ating ebanghelyo, ay marami din pong mga tao ang sumama sa kanya. So nagsisiksikan po sila. At yun nga po, while on their way po dun sa bahay ni Jairo ay may nangyari. Yeah. Tutuloy niyo, Brother. Yan po, tutuloy ni Brother Jimmy. So ito nga po yung pangyayaring ito ay may isang babae na pilit na gustong mahawakan yung damit ni Jesus. Sapagkat itong babaeng ito ay 12 taong dinudugo. Imagine mo yung 12 taong paghihirap. Hirap na, ano? At sabi nga din po sa Ebanghelyo, dahil sa dami ng tao, nahirapan tong babaeng lumapit, pero pilit niyang hinahawakan o mahawakan man lang niya yung damit ni Jesus, siya'y gagaling. Yun. At yun nga po, nangyari na nahawakan nga ng babaeng ito ang damit ni Jesus at naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. No? Sapagkat siya'y nagtatanong kung sino ang humawak o humipo sa kanya. At yun nga, dahil sa pagkahawak ng babaeng ito, siya'y nagkaroon ng kagalingan na nanggaling mula kay Jesus. Yan, napaganda pa yung pangyayari dito, nung nag-concentrate siya para hawakan niya yung damit ni Jesus. Dinahawakan niya, no? Tapos na ganyan, naramdaman ng Panginoon. Kaya sabi niya, sino yung humawak? Sino yung humipo? Sa akin, sabi gano'n. Yung mga alagad, sabi niya, alam mo nang napakaraming tao, sabi niya, tapos tatanungin mo. Pinagalitan pa yan, no? Pero yung Panginoon, alam niya na mayroong nangyari, na lumabas yung power niya, kaya yung nga yung nangyari at inamin ng babae, kaya napakaganda itong pangyayari na ito. And tatapusin ko at tuloy-tuloy nung after that, yung na-recognize na siya ng Panginoon at pinagaling ka ng iyong pananalig, sabi nga naman. Tapos habang patungo sila doon sa bahay ni Jairo ay may sumalubong at sabing ganon, wag na po kayong magtuloy dahil wag na nating abalain yung guro dahil patay na yung bata. Pero yung Panginoon nagtuloy-tuloy lang at sabi niya hindi patay yung bata. At nung pumunta sila doon, yung nandun yung magulang tsaka yung kanyang alagad na 3. So muling nabuhay yung dalagita. Kaya tignan po ninyo, yung kwento po na ito, magkatugma, yung babae na dinudugo ng 12 taon at yun namang 12 years old na dalagita ay pinagaling din ng ating Panginoon. Alam nyo, merong nangyari dito, brothers, na napakaganda na kailangan palalimin natin. Hindi ba tayo rin parang nakasanayan natin yung kuminsan humahaplos sa paanan ng Panginoon o kaya yung mga poon natin Opo. meron
tayong nakasanayan na gano'n na ginagawa. At ang tawag yata natin dyan, yung mga extra na mga liturgy natin, yung mga liturgical na mga gawain natin. Anong tawag mo kanina, brother? Mga popular devotion po. Popular devotion. Siguro maganda ngayon kasi yung iba, tayo ng mga Catholic ay pinupulaan. Bakit nyo ginagawa yan, yung mga ganon. Siguro napaganda na makita natin meron palang biblical na basis to. Itong ginagawa na ito. Ang napakahalaga pala yan, yung conviction mo, yung faith mo, na kapag nahawakan ko ito, merong mangyayari sa akin. Yun yung napakahalaga dyan na makita natin. Na napakahirap kung minsan na i-question yung ginagawa na ganoon, ano. Pero napakaganda rin po na magkaroon tayo ng tinatawag na yung tamang pagtingin dito. Totoo po yan, Father. Kasi po yung karanasan ko din po ay meron sa amin isang lugar na parang pinupuntahan ng maraming tao para lang makahawak doon sa Santo Entierro. Pero yung challenge nga doon sa Paris, dahil sa dami nga ng tao, pero yung mga taong ito makahipo lang, hindi naman napasok sa simbahan para magsimba. Parang ang challenge ay paano daw ba ipopurify itong pananampalataya ng mga taong ito. May mga pananampalataya, subalit kailangan talaga nating, sabi nga, tutukan, turuan. Yung, ano ba talaga yung tamang gawin nila, lalo tigit kapag sila'y napasok sa simbahan at mayroong misa. At yung nga, sapat na ba yung magpupunas ka lang? Sapat na ba yung hahawak ka lang sa Santo Entierro? Sapat ba yon na nandun ka lang na yung dinarasalan mo ay yung poon? At ito yung siguro napakagandang challenge sa kanila. Kasi yung sentro ng ating pananampalataya ay yung maging Christ-centered tayo. At kapag sinasabi na Christ-centered ay yung tinatawag na maging Eucharistic-centered o nakasentro tayo sa tinatawag na banal na misa. Kasi ako rin, baka may napupuna rin kayo, kung minsan merong papasok sa simbahan, kasi kami ng mga pari, nakikita namin lahat yun eh. Dahil nakikita namin yung bungad. Kung minsan nagmimisa kaming ganyan, consecration may biglang darating. Pero mo, nakakadistract kasi hindi luluhod, kundi pupunta sa mga poon, humahawak sa mga poon, mga ganoon. At ito siguro yung napaganda na i-purify natin yung mga ganoon na pagtingin. Halimbawa, lalo na pag nagmimisa, baka pwede naman na dapat nating gawin na unahin muna na tapusin yung banal na misa at isunod yon. O kaya, unahin yon, yung mga debosyon na ganon, pero pag nagsimula na yung banal na misa, huminto, doon tayo mag-concentrate sa tinatawag na pag-attend ng banal na misa. At yun, yung itinuturo natin sa mga mananampalataya natin. Yung hindi natin binabawalan na gawin yung mga tinatawag na mga particular na devotion na yon, pero dapat maunawaan ang pinakasentro ay yung pagdiriwang ng banal na misa. Kasi di ba yung makaranasan natin, maraming mga pumipila kung minsan sa mga poon, pero yung nakakalungkot, doon lang, hanggang doon lang. Sana turo na yon ay pasimula ng tinatawag na debosyon ng pananampalataya para makilala pa rin natin si Kristo at para makilala natin na yung banal na Eucharistia ay yung sentro ng ating pananampalataya. Kanina, brother, yung sinasabi mo, yung mga pamahiin, yung sa mga debosyon, yung popular debosyon na nagiging pamahiin, yung mga ganon. Opo, Father. Una po sa lahat siguro, pinapaalalahanan po tayo na ito pong mga popular devotion ay kumbaga sila po ay tulong lamang, Father. So kung sila po ay mawawala, ay pwede naman. Basta kasi po, napaka-importante po yung mga liturgical celebrations natin, yung mga sacraments, lalong-lalo na po yung banal na misa. Ito pong mga popular devotions ay tulong lamang po para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Pero po minsan parang naaabuso, ito pong mga pangtulong ay parang nagiging
sandigan na po ng mga ating mga kapatid sa pananampalataya. Naalala ko po, Father, doon po sa lugar namin, yung pong sikat na sikat sa Pampanga po, yung Virgen de los Remedios. May mga tao po, ginugupitan po ng buhok. So, hinihipo nila, tapos ginugupitan po ng buhok. Sinasama sa wallet. Pampaswerte daw po, so hinihipo nila doon. Yun daw yung Nakakalbo si Mama Mary. Kaya pagkatapos niyang umikot sa mga barangay, ang ikli ng buhok, ginugupitan nila. Baka nagmimilagro naman, brother, humahaba ulit. Hindi nga po kasi nga nauubos na po nila. Parang yun din pong siguro nakikita natin madalas yung sa Quiapo. Yung pong nakita ko last year, Father, very significant po kasi wala po kaming pasok noon sa seminaryo. So nanood po kami ng live coverage po ng misa sa Quiapo ni Cardinal Tagle. Translation. Ayan, sige. Tapos po, yun, hindi pa po tapos yung misa ay nagpumilit na po yung mga tao na kunin yung Nazareno para po simulan po yung prosesyon ng Nazareno. So parang nabastos po yung misa. So persahan po nilang kinuha. At nakita ko po doon, yung misa pinagpatuloy na lang po nila doon sa likod ng Quirino Grandstand. So imbis na po mag-focus po tayo doon sa mga mas mahalaga, yun lang pong parang mga palabok lang po, mga accessories lang yung binibigyan natin ng focus. So sana malaman natin yung kung ano talaga yung mga mahalaga na bahagi ng ating pananampalataya. Kagaya nga ko minsan, no, yung ako, mahilig kasi ako mag-message sa mga pumapasok simbahan. Kung minsan pupunta doon, luluhod, pupunta sa poon, tapos tanungin mo paglabas, saan po kayo galing? Diyan po sa simbahan, Father. Anong pong ginawa nyo? Nagsimba po. Sino pang nagmisa? Ay, wala po. Nagsimba lang po. So, yung, alam nila basta umawak na sa poon, nagdasal, lumuhod ng konti doon ay nagsimba na sila. Yung mga ganon. Tapos, makikita mo minsan yung pupuntahan lahat yung mga poon na nakalagay doon. So, hawakan, magkukuros, mananalangin. Pero nakikita ko nilalampasan naman nila yung Blessed Sacrament. So, hindi marunong magbow, hindi marunong mag-genuflect, hindi marunong lumuhod doon at manalangin. Kaya ito yung mga tinuturo natin sa pananampalataya na merong mga mahalaga na dapat natin na kilalanin, dapat natin na pahalagan. At ito nga yung pagtutuwid yung ginagawa natin na ganito sa ating pananampalataya. Pero yung napakalaga rin, kapag pinag-uusapan natin yung mga popular devotion na yan, siguro, igalang din natin yung tinatawag na kung paano yung pananampalataya ay maipakita nila. Kagaya sa sa Quiapo. Makita mo kung minsan, pero bibilib ka, yung talaga yung pagnanasan nila na makalapit sa Nazareno. And of course, kapag ginagawa nila yon, may nangyayari sa kanilang kalooban. Yung kagaya yung babae, di ba? Mahawakan ko lang, malapitan ko lang itong si Jesus. Kaya pag may conviction na ganon, kaya tingnan mo, yung mga sumasama doon sa Nazareno rin, they claim na merong pagpapagaling na nangyari sa kanila. At sabi nga ni Monsignor, si Clem ba yun? Opo. Si anong apelido ni Monsignor? Clemente Ignacio. Clemente Ignacio, sabi niya, pag hindi ka deboto ng Nazareno, hindi mo maintindihan, hindi mo mauunawaan kung bakit ginagawa ng mga tao yung mga ganito, yung mga ganon. Kaya napaganda po siguro na yung i-purify po natin yung mga popular devotion natin na nakasentro pa rin sa pananampalataya. Opo, Father, yun nga po, sa popular devotion po, siguro isa sa mga pinakasikat na taong nakikita natin na humahawak sa mga poon, humahalik sa mga poon, ay si Pope Francis. Si Santo Papa. Opo. So parang napapansin po nila, maraming nakapuna, basta po pagkatapos ng misa ay kung sino po yung nasa altar, nilalapitan niya, tapos humihipo din po siya, humahawak sa poon. Minsan naman po, humahalik pa po dun sa paanong
imahen. Mm. So parang after po niyang magmisa, ginagawa niya ito. Narinig ko po minsan, tinanong po siya ba't ginagawa niya yon. Ang sabi niya parang nahahawakan mo na rin ng Diyos pag nahawakan mo itong mga poon. Pero sana, sabi niya rin po, huwag nating kalilimutan na ito ay parang mga paalala lang sa atin na mayroong Diyos at hindi yung mga imahin mismo yung nagpapagaling, Father. So sabi po niya, Panginoon mismo, ang Diyos mismo. Totoo naman. Kaya siya po, ginagawa niya talaga, parang may level po. Magmimisa, pagkatapos po ng misa niya, doon siya humahawak. Hindi po yung parang binibigyan niya ng priority yon. Alam mo yung kasi napakalapit sa karanasan natin yung mga ginagawa na gano'n, di ba? Kung minsan hahalikan mo yung picture ng nanay mo, namimiss mo siya. Pero hindi naman yun yung nanay mo, ano? Pero gusto mong halikan, gusto mong minsan ilalagay mong ganyan sa dibdib mo. Lalo na siguro yung mga picture ng mahal ninyo, mga ganun, di ba? Pero hindi naman yun, di ba? Picture lang naman, pero may nangyayari sa yung kalooban. Kaya, ganun na lang din yung mga ginagawa natin na itatranslate natin sa pananampalataya. Yung mga ganung karanasan natin. Kasi personally, ako rin, meron akong crucifix doon sa kwarto ko, inalikan ko yon. Alam ko, na kapag ginagawa ko yon, yung nakakatulong sa akin para lalong mapalapit ka sa Panginoon na hindi naman yon image lang niya, picture lang niya, di ba? Pero napapalapit ka talaga kay Jesus kapag ginagawa mo yung mga debosyon na yon na napakalaga rin naman. Kaya minamahal na mga kapatid, ito pa mga pinagninilayan natin yung mga gawain na nakakatulong sa atin kung paano po tayo lalong mapalapit sa ating Panginoon. Pero tandaan natin, ang ginagawa natin na ito ay hindi tayo nakasentro sa mga rebulto, hindi nakasentro sa pag-aplos-aplos, kundi paano makatulong yan para mapalapit tayo ng totoo sa ating Panginoon na talagang yun naman yung adhikain natin sa ating pananampalataya. Kaya minamahal na mga kabsat, wag muna po kayong alis, magbabalik po ang programang Manalig ka. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po inyong kapisat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At si Raniel po ang seminaristang Kapampangan. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. So, kanina po pinagdinilayan natin yung kalagan ng popular devotion at sana nga po makatulong po sa atin ito para lalo pong mapalapit tayo sa Diyos at ganun din mapalalim ang ating pananampalataya at hindi lamang po yon, sana lalong makatulong sa atin para ma-unite tayo sa ating sambayanan o yung tinatawag na Christian community. Alam niyo ako natutuwa nga brother kasi kung minsan yung may magbibigay sa akin ng panyo ng El Shaddai. So sabi, Father, ito po ay makakatulong sa atin para maalala natin ng Diyos na siyang nagpapagaling. O kaya meron din naman magbibigay sa akin ng kanyang langis. O yung langis na nanggaling kay Santo Pio, sabi nila, yung nabibisyonan during yung devotion natin kay Santo Pio. So, marami pong ganon, di po pinagbabawal ito ng ating simbahan, pero sana makatulong po talaga sa atin na maging sentro natin ang Diyos sa ating tinatawag na pananampalataya. So, ngayon ay sa second portion po tayo. Gusto ko pong balikan, gusto po naming balikan yung pangyayari po dito sa Ebanghelyo, yung naganap yung tinatawag na pagpapagaling ng ating Panginoon doon sa 12 taon na dinudugo at yung bata na 12 years old. Kanina pinagninilayan natin, sabi natin, ano kayong mga factors, bakit yung nagkaroon ng tinatawag na pagpapagaling, nagkaroon ng tinatawag na muling binuhay ng Panginoon. Pero kanina rin ay sabi natin yung parang nangyayari pa rin ngayon dahil lang nangyari nga doon sa babae, di ba? Yung parang nalustay na niya siguro lahat, yung mga lahat ng manggagamot ay napuntahan na niya at wala silang nagawa. At yung naging last resort na niya, yung Panginoon. Parang it sounds familiar, di ba? Yung mga karanasan natin na ganoon. Na kung minsan, kung parang wala na tayong doktor, wala nang pera, pupunta ka muna doon sa albularyo, pupunta ka muna doon sa kwan, pero nakakalimutan natin na yung una pala dapat yung humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At yun yung number 1 dapat. Hindi yung pagwala na, yung subukan naman natin yung Panginoon. Parang gano'n na. Kung minsan yung sasabihin na lang natin, yung milagro na lang. Pero nakakalimutan natin yung paghingi ng tulong kaagad sa ating Panginoon. Kaya siguro ito rin po yung napakahalaga. Sana bago tayo pumunta sa doktor, ay meron ng kaukulang panalangin na ginagawa natin. At habang ginagamot tayo, nanalangin din tayo, natulungan tayo ng Panginoon. Ako ganun pinagdarasal ko yung doktor na tumitingin sa akin. Sana maging maganda yung payo niya, maging maganda yung isusulat niya na gamot. Yung involved na palagi yung ating Panginoon. Para maramdaman mo na hindi yung doktor na yun yung nagpagaling sa iyo, kundi ginamit siyang instrumento ng ating Panginoon. Kaya yun din po, kung minsan maka-encounter ka ng doktor na sabi niya, before yung clinic niya, before yung ginagawa niya ng mga panggagamot, talagang nakikipag-ugnayan siya sa pinakamagaling na manggagamot. At yung pinakamagaling na manggagamot ay yung ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yon palagi na sa mga pagpapagaling na naranasan natin, sana maiugnay natin palagi sa ating Panginoon. At dito rin makikita mo yung Jairo nga, no? Hindi naman siya Kristiyano or hindi naman siya mananampalataya. Pero yung factor doon ay nagkaroon siya ng faith kay Jesus. Siguro naririnig niya na itong Panginoon na ito ay maraming pagpapagaling na ginagawa. Kaya napakahalaga yung trust niya sa ating Panginoon.
So kaya anong masasabi niyo sa observation niyo yan? Ako, Father, parang nung una po siguro itong Jairong ito nakisubok-subok lang na kasi parang ang daming balita na yun nga po, nasabi niyo po kanina na last resort na po niya yung Panginoon. Kaya parang hindi naman po siya talaga tagasunod. So, subukan ko nga kung pwede ito. Kaya nga po dito sa Ebanghelyo, nung pong parang ito pong si Jairo ay may nagbalita po na sabi po ay wag mo nang abalahin ang guro dahil patay na ang bata. So parang dito sabi nga po ng Ebanghelyo ay nabagabag din po siya. Pero may assurance po na galing sa Panginoon na wag kang mabagabag, manalig ka. Sabi po niya. Siguro ito po yung pananampalataya o tiwala po yung pinanghawakan ni Jairo. Kaya po ay siguro gumaling din yung kanyang anak. Yun din pong pananampalataya ni Jairo kay Jesus, siya rin po ang nagpagaling sa kanyang anak. Gayun din po siguro yung nangyari dun sa babaeng 12 taon nang dinudugo. Alam niya sa sarili niya na hindi siya dapat lumapit kay Jesus. Kasi sabi nga dun sa kultura ng mga Hudyo na yung mga dinudugo, they considered as unclean. So, outcast talaga sila sa society and binagbabawalan talaga silang lumapit dun sa mga tao sapagkat kapag nahawakan nila yung ibang tao, yung taong yon ay nagiging unclean din at nagiging marumi din sa paningin nila. Subalit sabi nga, dahil nga sa wala na siyang ibang pupuntahan, wala na siyang ibang mahihingian ng tulong kundi ang Panginoon, siya'y naglakas ng loob na lumapit kay Jesus at humawak. Ang sabi nga napakaganda nung kanyang sinabi, mahawakan ko man lang yung kanyang damit, ako'y gagaling na. At napakaganda po ng pagpapakita ng kanyang pananampalataya sapagkat kahit dun lamang sa damit na iyon na ipakita niya yung kanyang malalim na pananampalataya sa Panginoon. At yun nga, dahil dun sa kanyang ginawa, pinakinggan ng sabihin natin ginarant ng Diyos yung kanyang hinihinging kagalingan. Dahil dun sa kanyang pananampalataya at pagsusumika. Yeah. So tignan mo, yung sa pananaw ng mga Hudyo, pag lumapit sa iyo yung marumi ang kwan na sa kanya kasi dinudugo siya, di ba? Ikaw din ay magiging marumi. Pero tignan mo yung dahil yung kapangyarihan ni Jesus, yung marumi na yon ay pinurify niya, yung nilinis niya. And of course, yung naiyangat yung kanyang pagkatao ulit. Kasi nga, siguro, yung tingin na sa kanya ay meron lang parang sort of paghiwalay sa kanya, excommunication, parang gano'n na hindi na siya pwedeng sumama sa templo, hindi siya pwedeng lumapit sa mga tao. Pero ngayon, merong total healing. Hindi lang yung nangyari na pinagaling siya physically ng ating Panginoon, kundi binabalik na siya ngayon sa community. So yun, yung nagkaroon talaga ng ganon na nakaganapan na naibalik siya ulit, na restore yung kanyang sakit, na restore pa yung kanyang tinatawag na spiritual life. Kaya ito nga po, tayo rin siguro na napapagaling ng ating Panginoon, yung napakahalaga, hindi lang to recognize na physically yung na-heal ka, pero yung mas malalim pa doon na yung pagpapagaling sa iyo na physical, sana meron talagang nangyari din sa iyo. Kasi may mga ganun na nako-convert. Kaya lang, sa isang banda, meron akong kinukwento sa inyo kanina, meron akong alam na ganoon, nagsimba siya, tapos kasi nga, yung lungkot na yung hinang-hina na dahil napakarami na nilang gasto sa ospital, parang walang nangyayari. And then one time ay fiesta. Ipinunta talaga siya doon. At kami bilang community and then ako bilang pare. So, pinangunahan ko yung pagdarasal sa kanya, yung after the communion, talagang pinanalangin namin siya. Alam mo, sabing ganun nung nagbalita sa akin, Father, natulungan niyo siya, yung talagang lumakas. Yung ngayon, nabing ganun, makita mo, nandun na naman sa bukid. Normal na naman yung buhay niya. Pero noon, lulugo-lugo na. Alam mo, mamatay na talaga yung ganyan. Pero ang nakakalungkot, magbuhat nung gumaling na siya lumakas, hindi na rin siya nagsisimba ulit.
So yun yung nangyari, yung hindi na siya nagsisimba ulit. Kaya sana nga po yung tayo na mga pinapagaling ng ating Panginoon ay hindi lang yung ma-restore tayo yung physical healing na yan, kundi yung madagdagan yung spiritual at nawa umabot talaga na mayroong conversion din na nangyayari sa atin. At yun yung mahalaga kapag mayroong conversion na nangyayari after yung mga healing na natatamo natin sa tinatawag na awa, habag at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po, yung mga napagandang mga nakikita natin, sana kapag nakaranas tayo ng pagpapagaling ng ating Panginoon, yung mapasalamatan natin siya, hindi lang mapasalamatan natin siya, kundi sumunod sa Kanya, at dahil pinagaling niya tayo, sana mag-contribute din tayo ng maraming biyaya sa community. Or sana, maging instrument din tayo ng pagpapagaling ng ibang tao. Hindi naman natin sinasabi na physical, kundi makakatulong tayo sa spiritual na pamamaraan o makapagbigay man lamang ng mga tulong sa mga nangangailangan natin na ating kapwa. So dapat meron tayong gagawin na mga biyaya pagkatapos ng mga healing na nangyayari po sa atin. So sumasenyas po si Brother Frankie. Pero wag muna po kayong alis dahil magbabalik pa rin po ang programang Manalika. O Jesus, ilumin mo
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ang inyo pa rin pong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Si Raniel, ang seminaristang Kapampangan. Brother Jimmy Reyes po ang seminaristang Tagalog. Nasa panghuling bahagi na po tayo ngayon ng ating pagninilay. At yung nga po, kanina tayo po ay nagtuon sa tinatawag na mga debosyon, popular devotion. At yung hamon nga po, nawa ito'y makatulong sa atin para lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoong Jesus, maging Christ-centered at maging sentro din natin yung banal na Eucharistia sa ating buhay. At ganoon din, binalikan po natin yung kanina yung mga factor kung bakit nagkaroon ng healing. Of course, kinoconsider nga po dito yung trust at yung pananampalataya kay Jesus, and of course yung habag ng ating Panginoon at kanyang kapangyarihan. At yung hamon nga po, nawa sa mga healing na nangyayari sa atin ay talagang maging total, magkaroon din ng spiritual healing and conversion para maging instrumento rin tayo ng pagpapagaling at pagmimisyon sa ating kapwa-tao. So ngayon brothers, ibigay natin ang ating last message and then yung mga pagbati sa mga nakikinig ngayong linggo. Opo, Father, siguro napakaganda pong paalala. Ito lang pong title ng ating programa, Manalig Ka. So, yun po siguro ang pabaon natin sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng linggo. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Siguro po yun yung pinaka-mensahe sa atin kung tayo man po ay dumaranas ng mga sakit o anumang pagsubok ngayon. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Ayun. Opo, Father, tsaka po yung aking paalala, marami pong magtatanong paano daw po makikinig sa ating programa kung wala ka dun sa mga radio station. So, ang pinakamadali po, sabi ko, Father, yung pong i-like po nila yung ating fan page sa Facebook, yung Manalig Ka. So, doon po binabati ko, Father, yung pong mga kaibigan nyo rin po, sina Tita, ano po ba? Anet. Between at si Tita Lily. Yan, opo. So, may abak po kay kayungan. Belated happy birthday. Oo. So, brother, yung last message and then yung mga pagbati mo. Yun nga po, ang Diyos po ay hindi nagsasawang magbigay ng kanyang grasya, lalo tigit po yung grasya ng pagpapagaling. Kung kaya tayo rin po ay wag sanang magsawa din na hingin ito sa Kanya. Bagkus tayo ay magsumikap at magpatuloy. Kaya nga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, naway itong linggong ito ay maging makabuluhan at maging araw ng kagalingan para sa bawat isa. Maraming salamat po sa mga nakikinig po na ng parokyana po natin sa Muñoz, dyan sa Nampikwan, sa Balok, at dito rin sa Rizal. So maraming salamat po. So napakalaga po, kailangan po nating lahat yung pagpapagaling ng ating Panginoon. Maraming may mga karamdaman. Isa na ako doon. At natutuwa po ako, alam ko napakaraming pong nananalangin para sa pagpapagaling ng mga karamdaman na yan. So maraming salamat po sa mga patuloy po na nananalangin para sa mga nararamdaman, para sa mga sakit. Pero yung nga po, itong mga karamdaman sana na ito ay huwag magdulot sa atin ng kalungkutan, huwag magdulot sa atin ng parang kuminsan, parang ayaw mo nang mabuhay. Pero ito yung mga challenges at habang may lakas, habang may kakayahan ay patuloy pa rin na talagang mag-mission, patuloy pa rin na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga gumaling na sa kanilang karamdaman. Praise God. Amen. Pasalamat tayo. At binabati ko rin po yung mga kasalukuyang may karamdaman pa rin. Huwag kang malungkot, huwag kang mangamba, manalig ka. At sa mga magkakaroon ng karamdaman, ingat po kayo. Huwag po kayo masyadong matakaw sa mga bawal. Sa uric, sa mga taba, sugar. So, kaya ingat kayo sa mga wala pa pong karamdaman. At binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig dyan sa bayan ng Gimba, sa bayan ng Buñoz, at dito po sa lungsod ng San Jose. Marami tayong mga tagapakinig, lalo na sa mga palengke
Pangpalengke tayo, brothers. Ayan, one time, mamasyal tayo sa palengke, magdala tayo ng basket. Libre ulam na yun. So sa mga nandyan po, so maraming salamat. And of course, yung mga nakikinig sa mga kombento, si Ate Guy, sa Mary Help, tapos sa Gimba rin, may mga nakikinig dyan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. So ngayon, brothers, tapusin po natin itong pagnilay na ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. maraming salamat po, Amang Diyos, sa iyong pagpapala sa aming buhay. At patuloy po na kami ay iyong pagalingin sa mga karamdaman namin. At nawa kami rin po ay maging instrumento ng pagpapagaling sa aming kapwa at pagbibigay po ng lakas ng loob sa kanila. At nawa iniling namin ang mga may karamdaman, nawa palagyan na maging matatag pa rin sila, maging mapanalangin at iyalay po nila sa iyo, Ama, ang lahat ng kanilang mga nararamdaman, ang kanilang mga paghihirap. Pinapanalangin po namin ang mga nakaratay sa banig na nasa bahay at nasa mga pagamutan. Tulungan mo po sila sa iyong mapagmahal na pagkalinga at pagpapagaling sa kanila. Iniling namin ito sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at bendisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ako pa rin po ang inyong seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. Ang paring Ilocano inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Diyos ti agmina, kada kayo, amin, apo. Panginoon, lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay.